ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4 sa isa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radio Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan na sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo, kag ibang nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sa nagligan nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Ini ang Headliners Was adlaw sang Lunes, Mayo 18, 2026. Ako nyo tagbalita, JP Harbas, kagkaroon sa aton mga headlines. Iloilo City Comelec target nga makaparehistro sang dugang nga 1,500 nga voters sa lingadlaw sang voter registration. Comelec para ng pagpanghanda sa 2026 BSKE samtang wala pa sang layi nga nagapuspon sang paghiwat sa eleksyon sa sining nga tuig. Kahimtakan sang turismo sa Western Visayas kag Negros Island Region ginhambalan. Kultura kag kasaysayan himuon nga interactive sang artificial intelligence sa AI Game On. Delegasyon sang WEVRA sa 2026 palarong pambansa nagabot na sa Agusan del Sur. Negros Occidental Provincial Government naghatag sang 11.7 million pesos nga suporta sa palaro delegates. Agapin 900 ka loose firearms voluntaryo nga ginsungka sa Iloilo Police Provincial Office. Oras sa Radyo Pilipinas, las 4:09 sa hapon. Dagron sa detalye sang mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City Comelec target nga makaparehistro sang dugang nga 1,500 nga voters sa uling adlaw sang voter registration. Ang detalye sang balita sa report ni Emro Santiagudo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Target sang Iloilo City Comelec nga makaparehistro sang dugang nga 1,500 voters sa syudad sa ulihing adlaw sang voter registration sa Robinson's Place, Iloilo sa Mayo 18. Sunod kay Jonathan Saino, Election Assistant 2 sang Comelec Iloilo City, nagpatigayon sila sang cut-off 1:30 sang hapon sang Lunes agud ma-accommodate ang tanan nga aplikante. Ginpayag niya nga humalin Oktubre sa nagligad nga tuig tubtob Mayo sa bunga tuig, naglabot sa masobra 25,000 ang mga naka-apply sa Comelec agud magparehistro. Sa nasambit nga numero, masobra 17,000 ang napurbahan sang Election Registration Board o kon ERB. Kalabanan naman sa mga naghingagaw nga magparehistro lunsay mga kabataan. Para kay Kira Isabel Animas, 17 anyos, kag taga-distrito sang Arevalo, importante nga bilang kabataan magparehistro agud makaboto kag makapili sang mga insakto kag maayo nga lideres sa tungsod Pilipinas. Ang atong projection for today as last day nga makalabot kita 1,500 ka mga applicants na magadugok diri sa aton nga last day of registration diri sa Robinson Mall. Ang aton nga na isip halin sa October 20 hasta May 16 may ara na kita 25,004. So idugang magin nato ng
May 18 subong adlaw. No, more or less, 1,000 ang aking in-estimate. Ang kabahin sa pagpahayag ni Jonathan Saino ng COMELEC, Iloilo City. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segundo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban pang balita, pagpatigayon sang voters registration sa mga satellite areas sa rehiyon naging epektibo sunod sa COMELEC Region 6. Ang detalye sa balita sa report ni Emro Santiagudo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nangin matalunsay ang paghiwat sang voter registration sa Western Visayas bangod sa pagkwartuman sang COMELEC sa mga satellite voter registration sa nanoy-tuway nga lugar sa rehiyon. Sunod kay COMELEC 6 Regional Director Attorney Dennis L. Ausan, dako ang bulig sa mga satellite voter registration aging patigayon sang COMELEC sa mga eskwelahan, malls kagkabaranggayan agad hindi magdinaguso ang mga maparehistro. Ginpayag niya nga bangod sa tuman ka-agresibo nga pag-conduct sang satellite voter registration kag malapnagon nga information drive nang inorganisado kag matalunsay ang pagparehistro sa mga botante. Base man sa iya nga reports nga nabaton sa mga LGU sa riyon, manageable ang uli nga adlaw sang voter registration sa mga lugar sa Western Visayas. Dugang niya wala sila sang specific nga target sa kung pila mga botante nga madugang sa riyon sa uli nga adlaw sang voter registration. Sanding sang datos sang COMELEC as of 2025, yara sa masobra 3 milyon ang mga botante sa riyon. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segundo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang pumelek padayon ang papanghanda sa 2026 BSKE samtang wala pa sang laying nga nagapusbon sa paghiwat sang eleksyon. Ang detalye sang balita sa report ni Emro Santiagudo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagapabilin nga yara sa preparation mode ang Commission on Elections Region 6 para sa nagahilapit nga barangay kag SK elections sa pihak sa mga huring-huring nga posible ma-postpone ini. Suno kay Attorney Dennis Ausan, Regional Director sang COMELEC Region 6, padayon sila nga nagapanghanda kag paghiwat sa mga nakaschedule nga aktibidad sang COMELEC samtang wala pa sang layi nga nagapostpone sa paghiwat sang barangay kag SK elections. Natala na nga ang schedule sang BSKE sa Nobyembre 2 subong nga tuig. Apang iya ginpahayag nga madamo sa mga ginutuso nga bill sa Kongreso agod i-postpone ang schedule sang eleksyon bangod sa emergency kag agod ma-allocate ang pondo sang eleksyon sa iban pa nga mga butang. Apang ginpahayag ni Ausan nga magadepende sa Kongreso kung magapasa sila sa ngayon nga magapostpone sang eleksyon. Ako din no, kaya sa aton man na ibaluan siguro from sa katama mga sources nga there are already pending bills no, towards that direction, asking that for the resetting no, of the November 2 BSKE. Pero, pili sa tungod man kay kinahambal nila nga may crisis kita subong, kag tinali pa lang, pa-divert baling pondo no, para magamit para sa pagsabat sa siniyang crisis. The funds intended or allocated for the elections. But ang position niya sa COMELEC is this. As of this moment in time, unless and until there will be an amendatory law resetting the scheduled November 2 BSK elections, kami sa election mode. We are on preparation mode. Sige kami preparar. Kaya Ang kabahin sa pagpahayag ni Attorney Dennis Ausan, Regional Director ng COMELEC Region 6. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segundo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kahimtangan sang turismo sa Western Visayas kag Negros Island Region gin-istoryahan ang detalye sang balita sa report ni Hope Trichante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpakigbahin sa Department of Tourism Western Visayas kag Negros Island Region ang mga sitwasyon, oportunidad kag mga pagpanghangkat sa turismo sa mga rehiyon sa ginhiwat nga ika-35 nga Visayas Area Business Conference sa Bacolod City. Ginpatpat ni DOT6 Regional Director Crisanta Marlene Rodriguez ang epekto sa mga krisis sa turismo, lakip ng pagsaka sa presyo sang krudo, transport kag logistics concerns
climate-related risk kag global economic pressures. Ginhatagan emphasis sa presentasyon ang kinahanglan para sa tourism industry nga wala lang nakasentro sa pag-uswag amuman sa sustainable kag mas handa nga palaabuton. Ginistoryahan man ang pagduso sang cluster-based kag circuit tourism development, digitalization kag pagpabaskog sang kolaborasyon sang gobyerno kag pribado nga sektor. Ginhambalan man ang potensyal sang duha ka rehiyon sa gastronomy, MICE, wellness, dive, creative, heritage, farm kag community-based tourism. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang kultura kag kasaysayan himuon nga interactive sang artificial intelligence sa AI Game On. Nagabalik si Hope Trichante para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Hindi lang conference, workshop, kag exhibit ang lauman sa AI Fest 2026 sa tapos ginlunsar man sa Department of Science and Technology kag Developers Connect Philippines ang AI Game On, isa ka bag-o nga kompetisyon nga ginalakipan sang artificial intelligence, game development kag cultural preservation. Kabahin ang AI Game On sang ginpadako nga line-up sang National AI event nga hiwaton sa syudad sang Iloilo sa bulan sang Agosto. Katuyuan sang among aktibidad nga hingyoon ang mga developers kag AI enthusiast nga gamiton ng AI sa paghuman sang interaktibo nga digital experience gamit ang kultura, tradisyon kag kasaysayan. Hindi lang AI ang sentro sang kompetisyon, kundi ang paggamit sang AI bilang pamaagi sa pagdihon sang istorya kag pagpalawig sang kultura. Bukas ang AI Game On sa mga estudyante o kon profesional edad 18 anyos pataas. Pwede ang individual o kon team nga ginabugusan sang 3 ka tawo. Kinahanglan man nga maggamit ang mga partisipante sang hindi magnubo sa isa ka AI tool sa ila proyekto. Ang tema sang kompetisyon, Giving Our History a New Heartbeat Through the Intelligence of Tomorrow. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Delegasyon sang Vivraa sa 2026 Palarong Pambansa nagabot na sa Agusan del Sur. Ang detalye sa balita sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nag-abot na sa Agusan del Sur ang delegasyon sa Western Visayas Regional Athletic Association o Vivraa para sa 2026 Palarong Pambansa. Masobra sa 1,000 ang bugos na delegasyon sa rehiyon nga ginalakipan sa mga atleta, coach, assistant coach, chaperone, officiating, kag non-officiating official, technical working group members kag management committee members. Halin sa Iloilo, nagdaya ang delegasyon sa Vivraa pa Cebu sa kaisang barko padulong sa Nasipi Port. Namagat-tunir ang delegasyon sa rehiyon sa sa Rosario Central School sa Agusan del Sur. Gimpayag na Hernani Estela Jr., Regional Information Officer sa DepEd Region 6, nga apisal sa Mayo 24 pa maumpisa ang Palarong Pambansa, gamitan sa mga atleta ang tion para mag-practice kag mga familiar sa lugar. Madalawig ang Palarong Pambansa tubig sa Mayo 31. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naghatag sing 11.7 million pesos nga balor sang suporta ang Negros Occidental Provincial Government sa mga atleta, coach, assistant coach, chaperone, trainer, official, kag support personnel nga magatiglawas ang probinsya sa 2026 Palarong Pambansa. Inang gamiton para sa training, partisipasyon, hygiene kits, kag parade uniform. Ginhatagan man ang mga inisang transportation assistance, sapatos, kag uniforme, accommodation, meals, contingency support, kag playing allowance. Nabluan ng Negros Occidental Delegation, ginabusan sa 266 ka athlete, 43 ka coach, 14 ka assistant coach, kag 18 ka chaperone. Kadungan sa pagpasalamat sa pagtiglawas ng probinsya sa Palarong Pambansa, kiningganyo ni Governor Lacson ang mga ini nga hindi lamang maghandom sa medalya sa palaro, kundi pakita disiplina, humility, teamwork, kag sportsmanship. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Naglapot sa 892 ka loose firearms ang ginsurrender sa Iloilo Police Provincial Office. Sa giniwag na ceremonial turnover, ginpresenta ni IPO Director Bayani Razalan sa pagkatapos ng media ang mga armas ng voluntaryo ginsungka sa probinsya sang Iloilo. Ilan na kumpiska pinagi sa masangkad nga information campaign sang kapulisan sa diin nagpadulong ang mga personnel sa mga kabarangayan agud mapahibalo ang mga gun holders ang ilang responsibilidad ilabi pa kung wala inisang lisensya. Sa pagsungka sa mga armas, nagalaong mga IPPO nga magapanubo ang krimen sa probinsya gamit ang pusil kag para mamintinar ang kalinong kag katawhay sa komunidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagdayo naman ang paggana sang 26 kido nga mangin kabahin sang K9 Narcotic Detection Unit sa probinsya sang Iloilo. Sino kay Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani Razalan, katuyuan sini nga papaskugon ang drug prevention program sa probinsya, ilabi pa nga madamo ang kumpiska sang kapulisan. Nag-umpisa ang paghana sang Enero kag gidalauman nga ma-deploy ang mga ido sa mga masunod nga bulan sa oras nga matapos na ang ila training. Mangin prioridad sa deployment ng mga entry points sa probinsya sang Iloilo. Ang paghana sa ginpangunahan sang K9 units sang PNP National Headquarters kag Philippine Drug Enforcement Agency. Ang pondo kag kinahanglanon sa paghanas ang ginhatag sang Iloilo Provincial Government bilang commitment kag suporta sa probinsya sa kampanya kontra iligal nga droga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga apektado sang armed conflict sa Kawayan Negros Occidental nagbaton sang food kag non-food items. Ang detalye sa balita sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbaton sang food ug non-food items ang mga pamilya nga apektado sang armed conflict sa Kawayan Negros Occidental. Gin-facilitate sa Department of Social Welfare and Development Negros Island Region ang pagpanagtag sang food and non-food items sining karon lang. Naglabuot sa kabilugan nga 222 ka family food packs ang ginhatag para sa 111 ka pamilya kung sa diin kada isa nagbaton sa tig-duha ka family food packs. Ginpangunahan sa quick response team sa Kawayan ang distribution sa relief assistance sa mga apektado nga pamilya. Ang pagpanagtag sang assistance kabayan sa disaster response ang DSWD-NIR nga hatagan sang gilayon nga suporta kag humanitarian assistance ang komunidad nga apektado sang emerhensya o armed conflict. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pagid nga balita, nagbukas ang One Town One Product o kun OTOC booth ang Department of Trade and Industry kun Ditay Guimaras kadungan sa paghiwat sang 2026 Manggahan Festival. Ang OTOC booth nagapasundayag sa nunay tuhay nga hand-woven products gikan sa bugos nga Guimaras. Lakip sa mga mahimong mabakal ang banig mats, kalo, bags, mango pillows, handcrafted jewelry, wooden utensils, coconut products, kag gourmet salts. Sono sa DTI Guimaras ang kada pagbakal sa mga produkto sa mga lokal na negosyante sa probinsya, isa ka dako nga bulig para magpabilin nga buhi ang craftsmanship sang mga Guimaras noon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Para na paghiwat sa clearing operations ng DPWH Region 6 sa pagpanguna sa Equipment Management Division, kabuynog ang District Engineering Office idalom sa programa Uplan kontra Baha. Kabayan sang desalting kag clearing operation ang paghawan sang alagyan sang tubig sa pila ka waterways. As of May 11, mga datos sang DPWH naglabot na sa 74.96% ang accomplishment sa Batiano River, samtang 47.93% naman sa Dongon Creek. Nagapalayon man ang manual declogging sa mga drainage inlet kag estero sa iban pa nga parte sa rehiyon bilang regular nga maintenance activity. Paagi sini, mapasiguro nga matalunsay ang ilig sang tubig kag mapaganagan ang halik na posibleng madulot sang pagbaha sa tion sang tig-ululan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Natala na naman nga mag-deploy sang 24 ka garbage sa Bacolod kung garbage bin ang Bacolod City Environment and Natural Resources Office kung Benro sa pila ka barangay sa Bacolod City. Sudok sa Bacolod City Government, una na nga ginaplano nga butangan sang garbage bin ang mga Homeowners Association, lakip diri ang Vista Regular Location sa iban pang lugar nga kinahanglan sa mas maayong nga waste collection. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:25 sa hapon. Sa sining oras, pamatian natin ang mensahe ni President Ferdinand R. Marcos Jr.
PD, ako chairman, pagkawalik. And sa inyo pong lahat, magandang hapon po. At sa lahat, parang naalala ko yung 4 years ago, dito rin tayo, nagkano during nung kampanya. At dito pa rin ang pinakamalakas na sigaw na narinig ko sa loob ng tinatapatan nyo yung init ng panahon sa init ng salubong ninyo. Salamat po. Ako po nandito upang dalhin ang aming mga programa na para pagtulong at sa pag-uugnay ng national government at saka sa national government. At dalawa pong programa yan. Yung una ay yung nanggaling po sa LGSF. Yung ano ba yung LGSF? Yung LGSF, Local Government Support Fund. Ito po ay talagang pondo para tulungan at bigyan ng pagkakataon ng ating mga local government sa kanilang mga inisyatibo. Ngunit sa nakaraang ilang taon, ilang dekada, ay hindi nagagamit sa local government yung pondo na yan. Saan nagagamit pero hindi nararamdaman ng local government. Masasabi ko yun dahil local government ako, nasa Ilocos Norte ako, naging gobernador ako, 3 term, 9 na taon. At yung LGSF, kahit tinatanong ko sa ating mga kapwa na governor at saka mayor, paano ba yan? Saan ba makuha niya? Walang nakakaalam. Kaya sabi ko, ito na ang pagkakataon ko na magamit natin yung LGSF ng tama. Ngayon, bakit kailangan na mag-ugnayan ang national government at saka ang local government? Dahil alam naman po natin, kapag national government lamang ang gumagalaw, kung minsan may katagalan bago maramdaman ng taong bayan kung ano man yung serbisyo, kung ano man yung pondo, kung ano ba yung tulong na ibinibigay ng pamahalaan. Dahil ang national government hanggang region lang talaga kami. Kaya pagbababa kami, ay magpapadala kami ng tao sa bawat bayan, bawat probinsya, bawat lungsod. At kaya natatagalan. Kako, alam ko naman na ang local government, ba't di tayo makipagkooperasyon sa kanila? Dahil ang local government nandyan na. Hindi mo na kailangan magpadala ng tao, magtanong lang tayo. Yun ang lagi ko sinasabi sa mga kasamahan ko sa national. Ay kako sa kanila, hindi kayo nakikipag-usap sa local. Hindi nyo nalalaman talaga kung ano yung sitwasyon sa kanila hanggat makausap mo sila. Pero pagka nagmaganda ang kooperasyon at koordinasyon ng national government at saka ng local government, mas mabilis ang pagbaba ng pondo, ng serbisyo, mas efficient. Ibig sabihin, mapupunta yung tulong doon talaga sa tama. At kayong sa local government, kayong nakakaunawa kung ano ba talaga ang pangangailangan at sino sa inyong mga komunidad ang nangangailangan ng tulong. Kaya po, yan ang aming ginawa. Binaba na natin yung LGSF sa iba't ibang probinsya, iba't lungsod, mga bayan. At ang sinama lang po natin sa programang yan, ito po ang pagbigay ng bigas. Bakit po bigas? Dahil po, hindi ko po makalimutan, nung una akong naupo, ay tinanong sa akin, in-interview ko ng isang reporter, tinanong sa akin, ano ba talaga ang gusto mong ma-achieve habang ikaw maging Pangulo? Kako sana sa pagkatapos, gusto ko marinig sana na wala nang gutom na Pilipino. Dahil nakakalungkot naman malaman na meron pa tayong mga kababayan na nahihirapan kung saan sila kukuha ng kanilang pagkain. Kung minsan, isang beses lang kakain sa isang araw. Kung minsan, isang beses lang sa 2 araw. At hindi nalalaman kung saan yung susunod na kain na kukunin ng mga nangangailangan. Kaya sabi ko, yun na muna ang unahin natin. Tiyakin natin na lahat ng mga nangangailangan ay mabigyan natin nitong bigas para naman makatiyak sila na meron silang may lalagay sila sa kanilang hapag at
nakakasiguro sila na meron silang bigas na pwedeng kainin at ipakain sa kanilang pamilya. Kaya ito po, nagbibigay po kami ng tigsa 10 kilo na sako ng bigas. Yan po, isang ginawa namin, kinuha po namin ang listahan ng mga nangangailangan at kailangan makatulong na bibigyan ng bigas. Nangyari yan, sinabi namin, hihingi namin sa barangay chairman, hihingi namin sa city mayor. Dahil imbis na ang national government pupunta pa doon, magse-survey, sino ba ang nandito. Sabi ko, alala ko nung gobernador ako, araw-araw namin ina-update, inaayos yung mga listahan na yan. Kaya para hindi na kailangan mag-antay. Yun na nga ang nangyari. Kinuha namin ang mga listahan sa ating mga mayor, sa ating mga barangay chairman, at nalaman na namin na nasa amin na yung listahan upang mabigay atong 10 kilo na sako ng bigas sa ating mga mahal na kababayan na nangangailangan ng tulong. Kali pa lang, mag-effort kali ang pondo para magamit. Huwag po kayo mag-alala na minsanan lang to. Hindi po ito minsanan. Ang programa po na ito, magbibigay po kami ng 10 kilong sako, isang sako ng 10 kilo, tigsa 10 kilo. Gagawin po namin yun 6 na beses sa bawat taon. Ibig sabihin, bawat 2 buwan, meron na naman sako ng bigas. Kaya hindi naman, kasi ano ba naman yung minsanan, pagkatapos na maubos, wala na. Hindi bali po, tuloy-tuloy po ito. At yan ang aming nakita na malaking maitutulong sa ating bawat ng mga kaibabayan natin na hanggang ngayon ay naghihirap pa para makahanap at malagyan ng pagkain ang kanilang hatag sa kanilang mga tahanan. Ang isa pang programa po ay yung para sa mga barangay naman. Ito po ang Socio-Civic Development Program. Ito po, ang ginawa po namin, ito yung mga checking nakita ninyo, na dala-dala ng mga barangay chairman, yan po ay tigda 200,000. Ang hiningi lang namin sa mga chairman at sa mga opisyalis ay ikakata namin yung kalahati ng isang yung isang gamitin naman natin para sa magbigay tayo ng scholarship para tigda 20,000 bawat scholar para bawat barangay merong 5 presidential scholar na ang tawag sa kanila. May 5 presidential scholar. Ang guidance lang, ang instruction ko lang na pinigay, hanapin ninyo yung mga malapit ng magtapos. Pero mukhang baka hindi magtapos dahil sa kakulangan ng pambayad, may kailangan magtrabaho, o kung ano man ang naging dahilan. Yan ang ating ginawa. Nandun po kanina sa labas yung mga presidential scholar. Nung pagpasok namin nandito, ay kinausap ko nga sila at sinasabi ko sa kanila, pagbutihin nila, gamitin nila ng mabuti yung scholarship nila at napakahalaga ang magkaroon ng magandang pinag-aralan, may magandang edukasyon at maraming kaalaman ang bawat tao. Dahil po kahit sila ngayon ay kabataan, nag-aaral pa, darating naman po ang panahon na sila na ang leader ng bansa natin. Sila na ang magpapatakbo ng mga negosyo, ng mga ahensya ng gobyerno. Sila na po. Kaya kailangan handa na po sila. Kaya po yan ang ginawa po natin. Yung 100,000, 20,000 kada isa, bawat barangay may 5 scholar. Yung natira namang na 100,000, ay kako, bigay na natin sa kanila, bahala na sila. Bahala na yung mga barangay official kung saan nila ilalagay yung perang yan. May halimbawa, meron na ako nakita sa labas na tricycle na. So, doon nagamit 90,000 yung motor, tapos nagpagawa nung sakayan, tigsa 10,000 or something. Basta yun ang
So magandang gamit yun kasi magagamit talaga ng mabuti yan. Kaya kani-kanilang idea ang nangyari. Marami ako nakita iba-ibang idea sa... Yung ibang barangay ginawa, bigas pa rin eh. Dinagdagan lang namin nila yung bigas. Kaya iba-iba kung ano ang pangangailangan. Kasi para sa akin, lagi ko sinasabi, walang nakakaalam ng lugar ninyo na mas alam kaysa sa inyo yung lugar ninyo. Walang ganun. There is no person who knows more about Mandaluyong than the mayor. There is no person who knows more about the province than the governor. Kaya bigay natin ng para meron kayong yung initiative ninyo, kung ano yung mga iniisip ninyo, ay kayo na ang bahala na mag-implement, para maramdaman ng taong bayan itong mga tulong na binibigay ng pamahalaan. Yan po nga po yung ating ginagawa at patuloy po ang aming paghahanap ng iba't ibang paraan upang kayo po ay mabigyan ng tulong na kayo po ay naaalagaan, kayo po ay naaalalayan dahil po alam po natin marami pa po sa atin ang nangangailangan ng tulong. Asahan po ninyo na inyong pamahalaan ay hindi na kami nagpapahinga at lahat kami ay lagi kaming nag-iisip kung ano pa ba ang mga paraan na magagawa natin upang matulungan ang mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong at paano paratingin ang tulong na yan sa taong bayan para maramdaman at magamit agad. Kaya asahan po ninyo na ang pamahalaan ninyo ay nandito. Ang pamahalaan ninyo ay laging nag-iisip ng lahat ng bagay na maaaring gawin upang tulungan kayo. At hindi naman na nag-uutos kami na ito yung gawin ninyo, ito yung gawin ninyo. Sabihin, nakikinig din po kami. Kung may kailangan kayo, kung meron kayo nakikita, kailangan ayusin, sabihin po ninyo sa amin. Gagawin po namin, hanggat kaya namin gawin, gagawin po namin. At tuloy-tuloy po, dapat ang ugnayan, hindi lamang sa gobyerno, kung hindi sa isa't isa. At sa ganung paraan, lahat ng pangangailangan at least nalalaman natin at makakanapan natin kung hindi solusyon, pantulong man lang. Yan po ang aming hangarin sa pamahalaan nito. Andito po kami, nakikinig po sa inyo, nag-aalalay po sa inyo, nagmamahal sa inyo at ginagawa lahat para pagandahin ang inyong mga buhay. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming salamat sa ating mahal na Pangulo at ngayon ay hiniling natin ang ating mahal na Pangulo at ang isang group photo kasama ang lahat ng ating mga Nabalian ang ringin minsan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod sa iyang pagpanguna sa ginhiwat nga bawat bayan magkikinabang Mandaluyong City Program sa Mandaluyong College of Science and Technology o kon MCST Gymnasium. Kag sa katapusan naton nga balita, Radyo Pilipinas News. Ika-13 nga Women Playwrights International Conference hiwaton sa Iloilo City. Ang detalye sa balita sa report ni Mary Grace Araneta. Radyo Pilipinas Report. Hiwaton Ilo ang ika-13 ng Women Playwrights International Conference o kung WPIC umpisa Mayo 18, 2022. Ang kahiwatan magatingog sa kababaihan na playwrights, theater practitioners, scholars kag cultural advocates sa bilog nga kalibutan. Ginpahayag ni Melody Andong, presidente sa WPI Interim Management Committee sa isa ka press conference ang Mayo 18 nga dako ang bugal para nga dalon pa sa Pilipinas, particularly sa Iloilo City, ang WPIC bangod kilala ang syudad bilang UNESCO Creative City of Gastronomy kag maluwas nga madamo sa kababaihan ang nagaluto nga mayara sang ikasara sa pagpakigbayan sa ila istorya, may aramas ang istorya sa likod sa mga manamit nga pagkaon sang Iloilo. Dugang pa ni Andong nga madamo sang artist sa Iloilo nga nagahuwat lang sang mga komprehensya nga kung sa diin makabayluhanan sang ila talento kang ikasarang. May hiwaton nga WPI reading, workshop performances, dramatic readings kag panel discussions sa sunod sa 5 ka adlaw o kung tugtog mga 22. Ang WPIC isa ka
ka flagship gathering sa Women Playwrights International na isa ka non-profit network na gintugod sa 1988 nga may misyon nga ikonekta ang kababaihan sa theater kag ipakita ang ilang hinunuan sa kalibutan. Sa mga nakaligan nga dekada, gimulat ang conference sa Toronto, Adelaide, Galway, Athens, Manila, Jakarta, Mumbai, Stockholm, Cape Town, Santiago ug Montreal. Ang kahulutan sa mga tuig nang imposible sa partnership sa Iloilo Dinagyang Foundation Incorporated o IDFI. Ang tema amo ang Celebrating Diversity, Equity and Inclusivity. One of the things that we are actually campaigning why we brought the WPI here is that there are very rich stories behind the fabulous cuisines of of Ilonggo, and especially women who prepares this fabulous food. And often these stories are reflected not only in our food but in the many aspects of our lives. And there are many regional writers that are just waiting for opportunities and chances to which they can actually also have an exchange and interact with national and international playwrights. And oftentimes, here in the region, us the regional writers don't have that big chances because there's no direct degree offered for us to really do theater as a major in the degree course or playwriting as a degree course. Oftentimes, we only get to follow our passion in writing and also in theater through an interest group or a university-based theater. Nabatian ang kabansang pahayag ni Andong. Para sa Bagong Pilipinas, man Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:42 sa hapon. Kagamuyad to mabalita na tipon sa Radyo Pilipinas News Team para sa Headliners Watch sa mga adlaw sang Lunes, Mayo 18 tuig 2026. Ako ang inyong nangintag balita, JP Hervas. Salamat man sa akong mga katuwang teknikal, Engineer Roy Louis Pang sa studio, kay Mr. Vermora Ventura sa transmitter. Madamong higa salamat sa inyong pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia